Mapagpalang araw sa inyong tagapakinig, ako nga pala si Ron Flores Logical 100. Ang ating pag-aaralan bilang isang lohikal ay patungkol sa kapag ang ating presidente ay matino, mapagmahal, mabuting leader, at marunong makonsensya, anong mangyayari sa bansang Pilipinas? Huwag kalimutang mag-subscribe, follow, likes, at share sa ating TikTok vlogs at YouTube vlogs. Halina't pag-usapan, pag-aralan na natin ang mga ito. Mga minamahal kong tagapakinig, ngayon ating susuriin ang isang katanungan na may malalim na implikasyon sa ating bansa. Ano kaya ang mangyayari sa Pilipinas kung ang ating presidente ay nagtataglay ng mga katangiang tulad ng pagiging matino, mapagmahal, mabuting leader, at marunong makonsensya? Una, ating suriin ang kahalagahan ng isang matinong leader. Ang isang matinong presidente ay nagpapakita ng integridad at hindi nasasangkot sa anumang uri ng korupsyon. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang kaban ng bayan ay gagamitin ng wasto at mapupunta sa mga proyekto na makakatulong sa pag-unlad ng bansa. Ang tiwala ng mga mamamayan sa pamahalaan ay tataas, at magiging mas epektibo ang pagpapatupad ng mga batas at programa. Pangalawa, ang isang mapagmahal na leader ay may malasakit sa kanyang mga nasasakupan. Ang kanyang mga desisyon ay nakabatay sa kapakanan ng mga Pilipino, lalo na ang mga mahihirap at nangangailangan. Magkakaroon ng mas maraming programa para sa edukasyon, kalusugan, at pabahay, at ang mga marginalized sectors ng lipunan ay bibigyan ng pagkakataon na umangat sa buhay. Pangatlo, ang isang mabuting leader ay may kakayahang magplano at magpatupad ng mga pulisiya na makakatulong sa pag-unlad ng ekonomiya. Magkakaroon ng mas maraming trabaho, mas mataas na sahod, at mas maraming oportunidad para sa mga negosyante. Ang mga infrastruktura ay mapapabuti at magiging moderno, at ang bansa ay magiging mas kaakit-akit sa mga foreign investors. Pang-apat, ang isang leader na marunong makonsensya ay may moral na paninindigan. Hindi siya gagawa ng mga desisyon na makakasama sa kanyang mga kababayan. Magiging tapat siya sa kanyang sinumpaang tungkulin at hindi niya ipagpapalit ang interes ng bayan sa kanyang personal na interes. Ang kanyang pamumuno ay magiging batay sa katarungan at paggalang sa karapatang pantao. Kung ang ating presidente ay nagtataglay ng lahat ng mga katangiang ito, malaki ang posibilidad na ang Pilipinas ay magiging isang maunlad at makatarungang bansa. Magkakaroon ng pagkakaisa at respeto sa isa't isa, at ang mga Pilipino ay magkakaroon ng mas magandang kinabukasan. Gayunpaman, hindi lamang sa presidente nakasalalay ang pag-unlad ng bansa. Kailangan din ang pakikipagtulungan at pagkakaisa ng lahat ng mga Pilipino. Dapat tayong maging aktibong mamamayan at magbantay sa mga gawain ng pamahalaan. Dapat din tayong maging responsable sa ating mga tungkulin at magtulungan upang mapaunlad ang ating bansa. Kaya, magtulungan tayo upang magkaroon ng isang Pilipinas na may matinong leader, mapagmahal, mabuting leader, at marunong makonsensya. Sa ganitong paraan, makakamit natin ang isang mas magandang kinabukasan para sa ating lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig, at maging logical tayo sa ating kaisipan. Paalam sa inyong lahat.